Yo, what's up mga sangkay? So ayun nga po, patindi ng patindi ang nangyayaring rally ngayon mga sangkay dyan po sa EDSA. Tumiming pa po na makulimlim ang panahon at medyo maulan mga sangkay, no? At tingnan po natin, at isa sa mga tanong dito, may mga sundalo bang mag-aaklas ngayon laban sa ating pamahalaan? Pag-usapan po natin ito anyway bago tayo mag-umpisa. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, isa po ito sa tanong natin ngayon mga sangkay, kung meron pong mga sundalo na mag-aalsa o kakalas po no, sa administrasyon ni PBBM. At kung mangyayari itong mga sangkay, pwede pong maging matagumpay yung kanilang, kung ano man ang kanilang kagustuhan. Halimbawa, mga sangkay, gusto nilang mapatalsik si PBBM, pwede po maging matagumpay yan. Pero kung wala mga sundalo, mga sangkay, natatalikod sa pamahalaan at susuporta sa isinasagawa ngayon ng mga DDS at mga miyembro po ng iglesia, hindi po ito magiging matagumpay. Pero may opinion dyan, mga sangkay, yung mga miyembro ng INC, na ayon nga po sa kanila, itong rally ngayon ay bilang suporta kay Senator Marcoleta. Kasi nga po, napapabalita na dadamputin na daw po at any moment, at ayon nga po sa kanila mga sangkay, nagtataka daw po sila kasi bakit naman daw po ang ginagawa ngayon, imbis sa tugisin, yung mga totoong magnanakaw, mga sangkay, ibig sabihin, yung mga, halimbawa na lang, yung mga kongresista, napakarami po nun, mga sangkay, ano? Tapos sila Joel Villanueva, tila baga lusot pa po mga sangkay. Ayon po yan sa kanila, no? Ngayon, pag-usapan po natin kasi mayroon pong lumabas sa balita tungkol po dito sa mga sundalo. Nagsalita na po yung Armed Forces of the Philippines. At ngayon nga po mga sangkay, ang Malacanang naka-lockdown daw po ngayon. Medyo ano sila ngayon, kalmado po at kumbaga yung mga nagtatrabaho sa Malacanang maaga daw po pinauwi. Ayon po yan sa mga lumalabas na report. Ngayon, ayon po dito sa balita mula po sa DZRH, ayan po mga sangkay, aminado ang National Capital Region Police Office na nagkagulatan sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. So wala po talagang kamalay-malay mga sangkay ang lahat sa gagawin. Nagulat na lamang po, unprepared po mga sangkay yung mga pulis. Actually mga sangkay, kagabi pa lang mayroon na po mga nagme-message sa akin at nagsasabi nga po mga sangkay na mayroon nga daw pong mga sundalo, di pala mga sundalo, mayroon nga daw pong mga INC members na nagbabiyahe na papuntang EDSA. At akala ko naman mga sangkay, joke time, alam nyo naman mga sangkay ngayon, nauuso yung fake news. Pero nagulat na lamang po ako, nung gumising ako ng alas 4 ng umaga, anak ng toko, totoo pala, nandun na po sa EDSA, nagkaka-traffic na. So, sabi po dito, ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, hindi nila alam na magsasagawa ng pagkilos ang INC simula kaninang alas 3 ng umaga. So, 3 a.m. pala ito. May intelligence reports naman aniya sila pero hindi nila inaasahan na magiging malaki ang pagtitipon. No, same. Ako mga sangkay, nakatanggap din po ako ng message about dyan na mayroon nga daw pong magaganap na pagtitipon itong INC. Pero ang hindi ko alam na totoo pala talaga ito. Akala ko naman fake news lang mga sangkay. So iginiit ni Asilo na walang negligence o kapabayaan ang hanay dahil agad naman silang naglatag ng security measures sa area. Nagtaas aniya ng full alert status ang NCRPO simula kaninang alas 5 ng umaga para matiyak ang kinakailangang security coverage. So ayan mga sangkay. Ngayon, ang tanong dito, may mga sundalo bang mag-aaklas sa ating pamahalaan? Ngayon, mayroon pong bagong balita tungkol dyan at tingnan po natin. Ayan, bagong update mga sangkay tungkol po ito sa mga militar. Kasi isa po ito sa tanong ng marami kung mayroon bang kakalas sa mga sundalo. Kasi alam nyo, yung EDSA 1, kahit po yung EDSA 2, mayroon po talagang mga kumalas mula sa hanay ng militar, hanay ng kapulisan, mga sangkay, mga general. No, bago po naging matagumpay ang EDSA 1 at EDSA 2, no, may mga kumalas po talagang militar.
Ayon po dito, breaking news, the Armed Forces of the Philippines or AFP says it is monitoring lightning rally at EDSA by members of religious organization or INC. AFP adds the military remains a professional and non-partisan institution. Oh, okay mga sangkay. So, ito na po yung pahayag nila na ang Armed Forces of the Philippines mananatili pong non-partisan. Hindi po sila makikisali sa kung anumang usapang pampolitika o kagaya po nito. Siguro nadala na rin po sila kasi simula nung nagka-EDSA 1, wala rin naman pong nangyari, di ba? Ganun lang din, paulit-ulit. May pumalit, may pinatalsik. Ganun pa rin ang Pilipinas, mga sangkay. So, sabi po dito, ito daw po ay sa kabila ng mga panawagan ng mga sektor na mag-intervene na ang mga sundalo dahil nga po sa widespread corruption na nagaganap ngayon, mga sangkay. So, ayan po yung mga sundalo daw ay hindi makikialam. Ako, mga sangkay, yun ang inaabangan ko kung mayroong mga sundalo na mag-aalsa din. Kasi kapag nangyari ito, malaking problema ito sa buong bansa, no? Kasi yun na po yung totoong EDSA. EDSA 2, EDSA 3 na pala ito, mga sangkay, no? So ngayon, isa po sa report, nagkakaroon na daw po ng matinding banggaan ngayon ang mga pulis doon po sa EDSA. At ito, pakinggan po natin, ito pong nakita ko itong video, mga sangkay, napakalat-kalat sa social media. Tingnan po natin. Lalabas ang mga Pilipino sa kalsada ngayon. Abay, mantakin ninyo, lantaran at harap-harapan na tayong niloloko, mga kababayan. Okay. Isipin ninyo, yung mga mandarambong at magnanakaw sa kaban mismo ng ating bayan, ha? Na yan ay mula sa buwis nating mamamayang Pilipino. Abay, sila pa yung inililigtas sa mga kaso. Sila pa yung inaabsuelto. Tapos, yung mga katulad ni Senator Rodante Marcoleta na gustong tumugis sa mga buhayan na yan, siya pa ang kinakasuhan. Isipin ninyo plunder case dahil lamang sa campaign donation na hindi naman mula sa kaban ng bayan kundi sa bulsa ng private individual. Abay, kakasuhan ng plunder case. Sino hindi magagalit yan? Kaya mga kababayan, inaanyayahan po namin kayo. Ito na, nagtatawag na, mga sangkay. Ito yung totoong kilusan at pagtitipon na walang kulay-kulay, na walang partisan, hindi kagaya nung nakaraan. Anti-corruption daw. Pero anong ginawa nila? Meron silang itinataboy na mga grupo. Pero itong isasagawa natin ngayon, halina po kayo sa EDSA, People Power Monument. Ito yung tunay na laban, kilusan para sa ating bayan. Halina po kayo. Okay, so ito po yung ganap ngayon, mga sangkay, no? At medyo magulo po ito na nangyayari ngayon sa ating bansa. At ngayon nga po, mga sangkay, may isa pong tulay, no? I think tulay po ito, mga sangkay. Doon po ito sa may Makati banda. No, na hinarangan na po, mga sangkay, ng ito. Tingnan po ninyo. Ayan. Ayan po. Yung kalsada na yan, mga sangkay, na isa sa mga numero 1 daraanan ay hinarang na po ng ayan po, mga sangkay. Ayon po sa report, dinagdagan na ang mga concrete barrier sa bahagi ng Ayala Bridge. Okay, hinarang na po para safety, mga sangkay, na hindi po madaanan pa ng ibang papasok. Kasi dadami pa daw po ito, mga sangkay. Ito ay simula pa lamang, possible pa po itong dumami sa mga susunod na oras at susunod na araw. No, kailangan kinansela na nga daw po ni PBBM yung mga lakad niya, mga sangkay, para lamang po matutukan ito. So well, masyado pong magulo ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Ano pong inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.